lang! Koliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Koliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mikey, isang super stressed na bride-to-be. Sumulat po ako sa inyo para magsumbong. Hindi niyo man po ako kilala, pakiramdam ko I have known you all my life. Regular listener niyo po kasi ako bata pa lang. Nais ko na din pong hingin ang opinyon ninyo sa sitwasyon ko ngayon. Ganito po kasi, matagal na po kaming magkasintahan ng mapapangasawa ko. Nasa edad na din naman po kami para magpakasal. Natagalan lang po dahil pareho po kaming panganay. Kinailangan pa naming tumulong sa pamilya at magpaaral ng mga kapatid. Pero dahil malapit na pong mawala ang edad ko sa kalendaryo, napagdesisyonan kong na lumagay na po sa tahimik. Dahil wala naman po kaming ipon, nilimitahan namin ang mga bisita. Pamilya at pinakamalalapit na kaibigan lang talaga. Tapos, hiningan namin ng 1.5 bawat isa. Sakto lang para mabayaran yung venue at yung food. Para sa aming ikakasal, napakalaking tulong na nun. Para sa mga bisita, para lang silang kumain sa isang disenteng restaurant. Hindi po namin inaasahan ang mga sumunod na eksena. Sa kasamaang palad, hindi po ito naging katanggap-tanggap sa lahat. May mga nagsabi pong ginawa daw naming negosyo ang kasal namin. May nagkomento na kung walang pera, wag na lang mag-imbita. May nagtatanong kung bakit may entrance fee daw ang kasal. May ilan pong nagsabing hindi na lang daw pupunta. Mas masakit po, may ilan na ginawa kaming topic sa group chat. Pinagtawanan, ginudge at hinusgahan kami ng malalapit naming kaibigan at kamag-anak. Masakit po dahil sila yung mga inaasahan naming makakaintindi at sosuporta sa amin. Gusto lang naman po naming makapagsimula ng buhay, mag-asawa, nang hindi lubog sa utang. Mali po ba yung naisip naming strategy? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sa mga kapwa ko listeners, sana po bago natin husgahan ang mga ganitong desisyon, maalala natin na hindi pare-pareho ang pinanggagalingan ng bawat couple. Sana po sa mga ganitong usapan, mas manaig ang pag-unawa kesa pangungutya. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mikey. Mikey, di ka sure. Mikey, may kililing ang lahat pagdating sa gastusan. Oh. Ang luma ng Mikey Liling. Ang luma ng Mikey Liling. Nakakaloka. Parang kaibigan niya ni si Mikey Liling, kaibigan siya ni Brenda. Damage. Sorry. Joke ng 80s. Sabihin ka ng mo, Mom. You're so Jurassic and ancient. Naabutan mo ba yung World War II? Minsan may mga ganang tanong yung anak ko sa akin dahil sa mga reference ko . Anyways,
Well, Mikey, isang natutunan ko talaga sa buhay is that anything po na merong kinalaman po sa pera o pinagkakitaan, medyo maging maingat ka talaga pagdating dyan. Meron isang beses na meron akong gustong ipaglaban. Alam mo naman, lagi akong nakikipaglaban, ganyan. Pero meron itong koneksyon sa kikitain ng isang, basta may kikitain. So dahil dyan, parang lahat nakataas ang kilay. So yun yung sabi sa akin ng isang kaibigan ko na batikan na pagdating sa negosyo. Sabi niya talaga sa akin, pag ang isang bagay may kinalaman sa pinagkakitaan, Pag may money involved. pag may money involved, you have to be careful. Yan. 'Di ba? Maging maingat ka. So, Mikey, sa totoo lang wala namang masama dito sa parang walang masama dun sa desisyon ninyo na gawin itong Sa plano parang ninyo, sa oo. plan. Kaya lang una sa lahat nasa Pilipinas tayo. Yes. Feeling ko kung nangyari ito sa ibang bansa, Walang problema. walang problema kasi sa ibang bansa magugulat ka kung dito po kasi sa Pilipinas kung sino ano na po yan, kultura, Yes, oo. kinagawian, at basic na po yan. Correct. Na kapag ka ikaw ang nang-imbita, basic, walang gagastusin ng lahat. Tama. Ganun yun. Pag Oo. nang-imbita ka na dahil birthday mo, at lalo pag may okasyon. 'Di ba? Lalo kasal mo. Ayan. Hindi pa siya agad, hindi pa katanggap-tanggap sa mga Pilipino yung may a-attendan kasal. And I don't think I've ever attended also a wedding na nag-shell out ako ng pera. Correct. Kung man, kasi ang sinasabi dito ni Mikey, parang presyo na rin ito ng parang regalo, ganyan. Oo, parang kumain na rin sila sa labas. Oo, hindi ka sure kung 1.5 per person ang willing i-spend ng isang tao sa gift or sa pagkain sa labas. Kasi hindi lahat ganun. So talagang hindi mo i-expect na lahat ay makakaintindi. Kasi dito, Mikey, ang nangyayari dito, kinakalaban mo yung system eh. Yes. Sistema na kasi yun eh. Ang dami pong kinalaban yung system. Ayun, corrupt na rin po ngayon. Ay, iba pala. Hindi, pero totoo. Sistema kasi Sistema yung kasi siya. walang problema sa intensyon. Again, Wala. don't get us wrong. Baka sabihin mo na inusgahan ka namin. Hindi. Kaso nga lang, hindi talaga uubra yung ganyang pamamaraan eh. Dito sa Pilipinas, Sa Pilipinas. It Pero will sa ibang work. bansa, Yes. may mga nangyayaring ganyan eh. Meron. Oo. Meron ako isang kaibigan na kwento ko na to last week yata, ganun. Siya yung may birthday, siya yung may mga bisita at inimbita nila, pero pagdating sa restaurant, dahil kultura nila, sistema, ano sabi mo, kinaugalian. Kinaugalian. Diba? Siya na Pilipino, nagulat na lahat sila, nung dumating yung bill, hinati by kung ilan silang kumain. Tapos wala lang sa kanila yun. Ayan, okay lang. Kumbaga parang basic, magkano, tigma magkano tayo. 'Di ba? Hindi ganun yun eh. Lalo kung kasal. Alam mo, in a way, no? Kung if I'm just being a true Filipino, may magigets ko rin yung mga chismis, pagchichismis ng iba eh. Bilang isang true Filipino na marites, di ba? Kung ilalagay ko lang yung sarili ko sa paa nila, hindi natin may iwasan na magsasalita. Kasi magkakaroon siya ng shock value eh. Correct. Uy, Huh? Mars, kakasal Diba? si ano. Tapos, may 1.5. 1.5. Halimbawa, ikaw, tayo na lang, Jegs. Meron tayong kaibigan. Alam natin wala silang pera. Alam nilang sakto lang yung pera natin, pero gusto nilang ikasal. Tapos in-invite tayo, pero sinabihan tayo ng 1.5. A-attend ka? Hindi. Ako din. Ako din. Tayo, doon tayo sa libre. Hindi ako a-attend. Kasi kinalakihan ko na yun. Tsaka, hindi ako gagastos ng 1.5 para sa food ko lang. Pwede siguro, halimbawa, hingan mo ako ng 1.5, pwede 4 kami. Pwede kong pag-isipan. Yan, pwede pa, oo. Kaya lang kasi, alam mo kung ano din ang problema dito, Mikey. Imposing din siya. Nag-i-impose ka. Hindi dapat ganun. Kapag parang 'di ba, if you want to shell out something, okay, if you want to donate or if you want to give, wala po siyang presyo. Kasi kung ano yung gusto mong ibigay at kaya ng kalooban mo at Correct. kaya ng budget mo. Diba? Kasi tandaan natin yung mga taong iniimbita sa pumunta sa kasal, nagpe-prepare din yan eh. Bibili ng Correct. damit. Tama. Kuminsan yung iba nagpa-parlor. Bukod dyan, dahil nga pamamasahe ka pa. Pag nagpa-parlor, Jegs, hindi yan mag-MRT, LRT. Oo. Yan na usual, na mas Tama. tipid.
sasakay yan ng TNVS. Correct. O kaya sasakay ng Green GSM. Diba? In Oo. other words, hindi siya parang regular na gastos. Oo, na pumunta ka lang sa restaurant, minsan nakatsinelas Oo, lang, okay lang. Hindi. walang ganun. Hindi siya eh. Siyempre, ilalabas pa nila yung damit nila. Tapos pagkita nila, gusot. Yung damit na yun na gusot, hindi basta-bastang mapaplansya. Kailangan Oo. ipa-steam. Oo. So may mga ganung kaakibat. Siyempre, they will prepare Oo. for your wedding eh. Meron pa yan yung ilalock in talaga nila yung date na yan. Tapos Tama. halimbawa, medyo nakalock in na sa'yo, may nag-invite sa kanila ng libre. Oo. So tapos Diba? sa'yo pupunta, babayad ng Correct. Doon na lang sila sa libre, di ba? yung mga tipong ganun. So marami kang maraming, tapos huhusgahan ka talaga din. Totoo. Kasi yung nga, titingnan yung ano ba yung pamumuhay ninyo. Correct. Diba? Tapos medyo hirap ka na nga sa buhay, Tama. tapos mag-aano ka pa ng ganitong klaseng kasal. Correct. Hindi mo maiiwasan Hindi yung mo- ganyang kwento. Aminin ko na ha, judge din kita eh. Oo. Kasi ang sa akin din, ang iisipin ko rin is that pwede sigurong baka kasi Jegs, baka sa amount din eh. 1.5 is too big. Oo. Baka siguro, kung halimbawang medyo mas mababa, tas yung alam mong ramdam mong gusto lang talaga nilang maitawid, tas gusto ko lang nila Oo. talagang makasama yung mga kaopisina nila o mga kaibigan at kamag-anak, 'di ba? Pero wag 1.5, parang willing Oo. ako 150. Pero dapat pinipresent, kahit 150 yan o 100, pinipresent pa rin yung idea. Sa tingin nyo, okay lang ba yung ganito? Yan, Hindi yung, ganyan. kakasal kami, magbibigay kayo ng ano. Imposing, ganyan. So, ini-impose. Although, sa totoo lang, meron naman din talagang ginagawa nilang negosyo yan. Meron akong mga kakilala na ganyan. Konting-konting. talaga nila. Yung mga kilala ko talaga, may mga Nagtitirahan, sagad. tapos kung ano-ano negosyo. Sa true. Ang negosyo niya, yan, hindi ginawa niya negosyo talaga yung kasal niya. Parang nag-effort talaga siya na going as simple as possible. Pero hindi naman siya nanghingi sa mga di ba ang pangit pakinggan, manghihingi ako sa mga Correct. bisita. Oo. Hindi siya magandang pakinggan eh. Hindi siya nanghingi sa mga bisita, pero ang pinili niya ng mga ninong at ninang, yung alam niyang papaldo siya. Oo, yung magbibigay. Magbibigay. So, Oo. talaga, totoo, dun sa dami ng ninong at ninang niya na, kunyari, kung nag-compute pa nga siya ng mga conservative amount. Hindi pa 5 digits, 4 digits lang. Kunyari lahat itong mga ninong at ninang magbigay ng tigwa 4 digits na amount. Mas malaki pa rin yung kikitain niya kesa dun sa ginastos niya. May mga ganon. Pero That's being practical, ah. pero practical lang na. Oo. At totoo naman yun. Kung talaga nagtitipid ka, wala namang masama dun eh. Sa totoo lang, yun naman ang lagi nating sinasabi. Ang pinakamahalaga pa rin naman yung pag-alis ng lahat ng mga bisita eh. Kung paano kayong dalawa magdi-deal with each other, magla-love with each other unconditionally pag kinasal na kayo. Hindi na yung wedding mismo, yung ceremony. Oo. Pero hindi ka talaga kaka-attend ko lang ng wedding. Malulurky talaga ako. Oo. Parang, diba, kaka-attend ko lang ng wedding. Sinabihan ako, ikaw yung isa sa mga well-wishers or ikaw isa sa mga magbibigay ng mensahe. Walang problema. Pero pag ang sinabi niya sa akin, okay lang ba? Bibigay ka ng 1.5? Hindi. Hindi na lang. May iba na lang akong gagawin, di ba? Kahit or baka kasi, ito din, isa ring consideration, Jegs. Baka kasi, yung mga in-invite mo, hindi mo rin masyadong ka-close. Isa pa yun. Pero para sa akin, kahit ka-close mo, talagang aaray talaga eh. Ako kasi, kunyari, halimbawa, ka-close ko, pero alam ko na medyo, hindi aray din talaga Diba? ako. Sabi ko sa'yo, aral din. Iniisip ko lang, Jegs, kung halimbawa, kilala ko talaga siya na wala siya, tapos parang this is their, or pwede. Pwede kasi siyang mangyari. Pag halimbawa, yung sabi ko nga, i-present yung idea, hindi yung i-impose. Oo. Or, kasi meron bang magsasabi, sige na, wag ka na mag-alala, friend, sagot ko na yung ganito. Ayan. Yan, ganun na lang. Pwedeng ganun na gusto ko mga friends. Ito yung mga ka-close ha. Kasi pag hindi ka-close talaga, i-chismis ka niyan sa GC. Tama. Doon na tayo dun sa part ng mga ka-close. Yung mga ka-close, yun yung mga sasabihin mo, mga friends, gusto ko na talaga mag-level up. Ikasal kaya lang wala talaga. Baka naman sinong pwedeng ma-assign dyan na spaghetti. Ayan. Diba? Yung mga ganun pag-uusap. Potluck na lang tayo. Ayan, Iba pa rin kasi yung presentation ng 1.5 eh. Correct, oo. Tapos ang laki pa ng 1.5. Mas magaan pa sa tenga pag sinabi mong potluck. Potluck. Correct, Yan, correct. Oo. Mas halimbawa dun sa mga ibang mga na-attendan ko ng mga kasal, minsan kung alam kong kulang yung kanilang magiging handaan, yung kusang loob na mag-volunteer na, o sige, dagdagan ko yun ng kakanin. Ganyon. Hindi yung
pwede bang 1.5 yung ibigay mo? Kasi Oo. kahit ako ma-offend din talaga ako na okay. So malinaw yung yung naging problema doon sa pag-impose ng ng 1.5. Hindi ka dapat nag-impose, Oo. 'di ba? So kahit na tama naman yung sinabi mo na ano ba yung sinabi niya dito na parang wag niyong husgahan, Oo. ganyan, hindi niyo alam yung kwento. Correct. Kahit nalaman namin ng kwento, nakaka-judge talaga eh. Oo. Hindi, wala lang. Real talk lang din sa'yo. Ayaw naming i-sugarcoat. Normal na marites yung mga tao at masarap i-marites yung ganito. Imi-mix Yun talaga match yun mo kasi yung mga bagay-bagay eh. Ito yung means ninyo, tapos yung ways na gusto mong i-achieve, masyadong mataas. So, parang hindi Hindi tama. tatama. Oo. May mali. Oo. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumiki ng ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, Mikey, sorry na, pero Hindi kami kampi sa'yo ngayon. Oo. May mali talaga, may something. Hindi sa hinuhusgahan ka namin. Ang sinasabi lang namin, yung totoo at praktikal. Kasi tama naman, okay naman ang inyong desisyon na kung pwede, maambagan, matulungan, pero hindi siya praktikal eh. Alam mo, ang mas maganda sanang ginawa ninyo, kung pwede, yung yung sabi mo, nag-ambag? Oo, potluck. O, Yung simpleng kasal lang talaga, hindi mo kinakailangan kumuha ng venue kung dyan lang sa inyo, kung kasal lang yung habol mo eh. Yan. Pero kung nag-aim ka rin din na maganda yung venue, may mga setup, so kinakailangan mo talaga ng pera. Kaya ang ginawa mo, dahil yan ang gusto mo, iset na bar ng kasal mo, kukunin mo doon ngayon sa So which hindi naman dapat ganon ang mangyayari. Correct. Or ang dapat sana na ginawa ninyo, nag-ipon na lang muna. O yun. Kasi yun naman ang ginagawa ng lahat eh. Kaya nga 'di ba yung mga na-engage, minsan it takes them a year or more bago sila nagpapakasal kasi iniipunan muna nila. Oo. 'Di ba? Kasi isasabihin talaga ng ibang tao na kasal nyo yan, dapat pinaghahandaan nyo, hindi yung Sa amin mo, iniimbitahan oo, nyo. Yung sa amin kukunin. Oo, Correct. so yung mga ganyang klaseng mindset, di mo maiwasan yan eh. Siguro ang mindset nito ni Mikey, iniisip niya lang din na parang gagastos na rin. Yung parang sinabi natin kanina, sure naman ako, kunyari si Nicole Yala, gagastos yan si Nicole Yala, magpapa-makeup yan. Ayan. Magkano yung makeup niya? Baka bumili pa yan ng damit. O kaya, kung kunyari may theme pa, kung may motif or color palette, bibili pa yan kung wala siya. So siguro ang mindset ni Mikey is, sa halip na bumili-bili kayo dyan, I mean, maybe they're willing to spend para to look good on the wedding, baka wala lang sa kanila yung 1.5. Akala mo lang yun. Hindi. Yan. Meron. It's not your decision to make, Oo, di ba? correct. Totoo. Hindi mo siya decision. Ako, totoo, to be honest, kapag ka nag-attend ako ng ganyan, na kahit anong klaseng event, minsan yun na nga, may malaki talaga ako na-spend kasi I want to look good on the event. So parang yan eh, parang kaya nag-i-spend si Nicole to make her feel good. Feel better, di ba? Correct. Hindi yung dahil pupunta doon actually sa kasal. Oo. It's more on sa kanya, sa sarili. Oo. Tsaka gusto ko rin, bukod sa I want to feel good about myself, I want to look good to feel good, gusto ko rin, Jegs, na maisip nung kinakasal o kung sino man may event kahit hindi kasal, maisip nila na pinaghandaan ko to, 'di ba? Na ako na-appreciate ko yun kapag meron kaming event tapos alam mong umeffort. Parang katulad ng mga nag-organize ka ng theme party tapos dumating talaga na naka-theme. 'Di ba? Yung mga ganun, ma-appreciate mo yun eh, 'di ba? Pero sabi nga ni Jegs, it's not your decision to make kung gusto niyang mag-spend ng so much sa paano niya ipe-present yung sa kanyang sarili o yung kanyang fit check, 'di ba? Hindi mo decision kung ano pang ibang gusto niyang gawin sa pera niya. Kasi ginagawa niya yun sa sarili niya, hindi para sa iyo. Hindi para sa inyo. Ganon. So, yun yung mga bagay-bagay na dapat i-consider. Siguro kung Mikey, yung simple na lang. Alam ba, after ng kasal, pwedeng restaurant. Tsaka, walang ikinakasal na hindi gumagastos eh. Totoo, lahat meron. Kahit na simple, meron at meron pa rin eh. Gagastos ka talaga. Correct, 'di ba? Tsaka alam mo,
basta may mali talaga dun sa paraan eh. Kasi feeling ko others will actually volunteer eh. Oo. Maitawid lang. May mga Yan, ganun oh. eh, di ba? May mga ganyan. Kung na-present mo na gusto naming magpakasal, Oo. pero wala kaming ipon. Correct. Dahil nga, Meron at marami meron yan dyan eh, nang magsasabing, ambag akin na isang tayo. baboy, o sagot Correct. ko na yung lechon. Totoo. Oh, yun. Meron at meron eh. Mhm. So, yung presentation talaga, yun eh. Oo. Mukha kasi talaga siyang ipinilit. Oo, nag-impose. Mukha- Yung word impo- talaga is oo. nag-impose eh. 'Di ba? In-impose mo Oo. sa akin. Parang katulad lang 'yan ng ng impose ko sa kung magkano yung ibibigay mo ha. Kailangan ko ng tulong pero ang dapat na ibigay mo sa akin 3,800, Oo. 'di ba? Kasi- Nakakaloka dapat 'di ba willing? Oo, kasi yung 1.5 na yan, dalawa na kami yan, sangyup na yan. Oo. di ba? Anli na Mga yan. ganun. Mahal pa nga yun 1.5 na samgyup. Kasi merong 200 lang. Pero syempre, alam na natin kung anong baka double dead, di ba? Oo. Pero yung mga medyo premium, pwede na yung 999, Oo, yan. 800. Oo. Malaki talaga yung 1.5. Hindi talaga siya masyado makarata. Sabi ko nga sa regular na samgyup, 2 tao na yan, Ayan, dalawang ulo na yan eh. tama, 2 ulo. Oo. Tapos sa'yo per head. Oo. Yung bang i-require mo yung mga tao na na magbigay, may parang may pa-entrance. Tapos yung pinili mo pang pa-entrance, yung mahal. Oh, ayan na tuloy, chinichismis ka na namin tuloy. Ayaw mo na gito. Ayan tuloy. Saan ba yung GC na makasali? Hindi naman to pagchichismis, kumbaga hinihimay-himay natin yung mga possibilities. Para next mga time. dahilan. Para Correct. maintindihan mo rin din na huwag sasama yung loob mo doon sa mga kamag-anak kung bakit ganun yung reaction nila. Correct. Yun ngang ganito lang yan eh. Ito na lang regular na nangyayari. Yun ngang hindi nagbigay. Oho. Hindi rin ni-require, hindi nag-impose, 'di ba? Hindi may comment na sila tungkol dun sa lumpia. Tama. Yun pa bang Oo. ni-require na magbigay Oo. ng 1.5, 'di ba? Tapos yung mga iba basic dyan, pag after ng kasal, yung magsasharon. Magsasharon, oo. 1.5, nagbayad ako ng 1.5. May isasharon ka pa ba niyan? Baka nga alam mo, Mag-aaway sila kasi 1.5 din akong binigay. kaya nga, totoo. Diba? Oo, may ba? Susulitin ko yung 1.5 ko, Correct. magsasharon ako. Iuwi ko yung waiter. Oh. Iuwi ko na lang yung waiter. Ano ba saan ng value o gaano, ano yung kaakibat na value ng 1.5? Saka mas matindi yung stress kasi ikikritik. Yun nga, yung libre nga, di ba? Yes. Sabi ni Nicole, kinikritik nga yung Correct. lumpia. Wala pang bayad yun. Tama, wala pang bayad. Libre Libre yun. libre kang inimbita, pinapunta ka para makakain ka ng libre at ng Oo. masarap at makiselebrate ka. Yung pang 1.5. Oo. So mag-iiba na ang pagkritik nila. Sa walang bayad, sabi ang pangit ng lumpia. Pag nakita nila, ay, pinagkitaan tayo. Oo, pinagkakitaan tayo kasi 1.5 yung Ninegosyo. correct. Kasi ang pangit ng lumpia. Tama. Ayun, Tapos no. yung pansit canton, kulang sa gulay. Tama. Pinilang ko yung Baguio beans, hindi Oo. to pang 1.5. Ayan, yung nilagay nilang sa hog-lieg lang ng manok. Yung mga tipong gano'n. Correct. So, Wala man lang ibang laman. Ang papayat pa ng mga manok na pinili. 'Di ba? Ganon. ay, nako. Ay, nakakaloka. Hala, ito yung dahilan kung bakit ayoko talaga na nakikinig at nakatutok yung mga asawa natin sa podcast eh. Kasi ipapodcast natin to eh. Oo. Sabi ng asawa ko, anong uuwing waiter? Mom? Siyempre, joke lang yun, no? Wag ka nang magalit. Ayan. Ayan. Yun, di ba? So, Oo. yun lang yun. Ganun lang talaga kasimple. Ulitin natin. Yung libre nga hinahamak eh. Ito Tama. lang. Oo. Di ba, tayo nga pag nag-attend ng party, di ba, Oo. minsan ganun tayo. Christmas party, Para di ba? ay, ang pangit ng Ayan, ano. di ba di ba Sa- malaki yung kita natin Oo. this year? Sa apat na Oo. putahe doon, parang tinapay lang yung masarap. Oo, correct. Di ba ganun tayo? Ganun. Kinakain ka na, libre ka na, di ba? May nga eh. masasabi ba? Paano kung sisingilin mo ng 1.5? Correct. Di ba? Kaming-kami yan ni Diego eh. Oo. Beer lang, walang hard. Correct. Ganyan. Walang yelo. Libre na yun ha. Saka eventually, yung pupuntahan, sasadyain pa yung lugar, mag-aantay pa. Totoo. Ayun nga eh. Tapos yung lang yung pag-outfit, Mhm. yung pagbihis mo Ayan, para oo. doon, na hindi mo naman regular na ginagawa, di Oo. ba? Kasi sa pag-attend sa kasal, you spend your time and effort dyan eh. Yan ay hindi din mababayaran. It's Tama not ka na dyan. yung magbibigay ka naman ng regalo, yung time and effort na itinalaga para sa araw ng kasal mo, Correct. malaking bagay yan. Yes. Oo. Yung oras na sana kumita Oo. siya. Pwedeng halimbawa,
nakakita ko iba't ibang sitwasyon dyan. Kunyari, hindi pa siya regular sa Oo. trabaho. So, ibig sabihin, magli-leave siya. Yes, Pag oo. nag-leave siya, kasi ito yung sinasabi ni Jegs na oras eh. Pag nag-leave siya, hindi pa siya entitled sa leave Oo. credits. So, no work, no pay siya. Yes, oo. No work, no pay na nga siya. Magbibigay pa siya ng Oo. 1.5. So parang siningil mo nga exert na nga ako ng time and effort dahil syempre importante ka rin sa buhay ko bilang kamag-anak or kaibigan. Ayan. Tapos pagdating ko doon, despite sa effort ko tsaka sa oras ko,